Happy po sa ating pong lahat, mga mahal po naming mga kapatid. Tayo po muli ay mag-aaral ng mga salita po ng ating pong Panginoong Diyos. At naway ito'y maisabuhay at maging kainin ng ating pong kaluluwa. Naway ito ay sa ating pong babasahin, bawat butil ng salitang ating mapapakinggan ay ating pong isabuhay. At lahat ng uri ng kasamaan kalikuan ay tunay na iwasan na po natin. Sapagkat ang ating pong pag-aaralan ay kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. At yan po ang ating pag-aaral. Malaki pong halaga na ang pananampalataya ay magkaroon tayo sapagkat napakahalaga na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat yan ay magagamit natin upang malabadaig ang dyablo o ang kataway po natin na si Satanas. Kaya ano po ang isa sa mga alagad ng Panginoon ang sinubukan at hiningi ng dyablo sa kamay ng Panginoon? Pakinggan niyo po mga mahal po namin mga kapatid. Sino po ba ayon sa Biblia sa mga alagad ng Panginoon ang hiningi sa isang alagad ng Panginoon o hiningi ni Satanas upang subukin yung taong iyon? Pakinggan niyo po itong sagot. Ito po ang nakasulat sa Lucas 22, mga talata po ay 31 hanggang 32. Ganito po atin pong mababasa. Luke chapter 22, verse 31 to 32. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat, ikaw ay pinamanhid ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbabalik ka ng muli, ay pagtitibayin mo ang iyong mga kapatid. Dito mapapansin yung mga mahal na kapatid na isa sa mga alagad na hiningi ni Satanas sa ating Panginoon upang subukin ni Satanas yung taong iyon. Wala pong iba kundi si Simon. Si Simon po ay tapat at lingkod ng Panginoon. Siya po ay si Pedro. Sabi po sa ating binasa, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maniglig niya na gaya ng trigo. Sa makatwid, mga mahal po namin mga kapatwid, ay hiningi ni Satanas si Apostol Pedro upang subukin yung pananampalatayang pinanghahawakan ni Apostol Pedro. Kaya inalis ng yung biyaya at pagpapala na natatanggap ni Apostol Pedro, inalis ng Diyos sapagkat binigyan ng priority o ng authority si Satanas ng Diyos upang si Satanas ang magbigay sa atin, magbigay sa kanya ng matinding pagsubok kung sa pamamagitan ba ng wala ng biyaya at pagpapala na hindi niya natatanggap mula sa Diyos at mula sa pagsubok na ibibigay ni Satanas ay kung sa Diyos pa rin ba si Apostol Pedro. Pero bago po ibigay ng ating Panginoong Diyos o bago niya ipaubaya si Pedro kay Satanas, ang sabi po sa ating pong binasa, datapwat ikaw ay ipinamamanhid ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Sa makatwid, merong baon, merong source, merong shield, protection si Apostol Pedro. Bago ibigay ng Panginoon siya kay Satanas, ang sabi po sa ating binasa, datapwat ikaw ipinamamanhid ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Kaya po mga mahal na kapatid, napakahalaga po sa isang tao na magkaroon ng tunay na pananampalataya at panatag. Para ito ay kahit anong problema, anong pagsubok man na ibigay ng ating kalaban, ay ito po ay ating pong malalagpasan at maladaig. Sapagkat meron tayong pananampalatayang pinanghahawakan. At yan ang dapat rin po magtiging taglay po ng bawat isa po sa atin. Yung magkaroon tayo ng pananampalataya na yon ang atin pong proteksyon sa lahat ng uri ng ibinibigay ni Satanas na mga pagsubok sa atin, ay upang malagpasan po natin yung mga pagsubok na iyon ay magkaroon po tayo ng pananampalatayang pinaghahawakan natin sapagkat ito'y pinagkakaloob ng ating po Panginoong Diyos sa lahat ng tapat at lingkod po sa kanyang salita. Kaya ano pa po isa na hindi dapat natin pabayaan upang ang pananampalataya natin ay lumago pa ng lumago sa kalooban ng Panginoon. Ano ang hindi dapat natin pabayaan? Pakinggan niyo po ang sagot dito po sa aklat po ng Hebreo 10,
mga talata naman po ay 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ano po ang hindi dapat po nating pabayaan? Ang hindi po dapat nating pabayaan, ang sabi po sa ating binasa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon o sa makatuwid, pagsamba. Hindi mahalaga po sa atin na tayo po ay sumamba sa ating Panginoong Diyos dahil po hindi po natin ugaliin yung iba, sapagkat wag natin ugaliin yung ginagawa ng ibang tao, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Yan po ang utos ng ating pong Panginoon Diyos, na hindi dapat natin pabayaan yung ating pagkakatipon at higit po sa lahat, mamalagi tayo sa kanyang banal na kalooban, sapagkat ito ay malaking gantimpala kapag tayo po ay sumusunod ng tunay sa ating Panginoong Diyos. Mararamdaman po natin yung kanyang presensya. Hindi man po natin siya nakitang personalan, subalit nadadama naman po siya sa ating pong mga puso at isipan. Kaya napakahalaga po, mga mahal po namin mga kapatid, na maunawaan po natin yung kanya pong salita at maunawaan pa natin na mas malalim ang kanyang katotohanan upang po mga kapatid ay tuluyan na yung hiwaga na nakatago sa hiwaga, yung salita ng Diyos na yung talinghaga na sinasabi po ng Biblia batay sa Roma 16:25, yung salita ng Diyos ay nakatago sa hiwaga sapagkat hindi naunawa ng iba. Ito ipapaunawa po sa atin kapag tayo po ay lubusan na talagang pinagsikapan na maunawa ng kanyang salita. Ipagkakaloob po ito ng ating pong Panginoong Diyos sapagkat wala pong imposible sa kanya pong salita. Wala pong imposible sa Panginoon, lahat kaya niya gawin. Kaya niya lahat baguhin. Kaya ano ang nararapat natin gawin? Patatagin natin ang ating pong pananampalataya upang sa ganon ay mapatunayan natin sa harapan ng Panginoon na tunay at karapat-dapat yung ating pong ginagawa. Ito'y kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon na tayo sumunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya ano pa pong isa? Upang ang ating pananampalataya lumago sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Pakinggan niyo po muli, doon pa rin po sa Hebreo, sa 11:1 hanggang 2, ganito po ating pong mababasa. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Mga mahal po naming mga kapatid, ano po ang nagagawa ng pananampalataya sa ating buhay? Ang sabi po sa ating binasa, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Kaya po, kapag tayo ay mayroong tunay na pananampalataya at tunay na relasyon sa Panginoon, tayo po ay makakapagpatatag, makakapagpatibay, nagiging ano po natin yung pananampalataya, yung nagiging proteksyon. Anumang pagsubok na kaharapin po natin sa ating buhay ay hindi po tayo mabibigo, kundi malalagpasan po natin yung pagsubok na ibinigay ni Satanas. Kaya mga mahal po naming mga kapatid, napakahalaga po sa bawat isa po ng pananampalataya, sapagkat kapag meron po tayong pananampalataya at tunay na relasyon sa Kanya, dito po natin madadama ang tunay na presensya ng Panginoon, sapagkat mga mahal po naming mga kapatid, tayo pong lahat tayo po ay yung mga tapat at lingkod ng Panginoon ay mahal ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya wag natin pagsawaan ang Kanya pong mga salita. Bakit po? Ano po ang nakatunayan? At bakit po hindi po natin dapat ito'y pagwalang kabuluhan? Pakinggan niyo po ang sagot dito po sa aklat po ng 1, sa mga talata pong 17, sa Juan chapter 17 verse 17, ganito po atin pong mababasa.
pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ano po ang dapat natin pong malaking maunawaan sa ating binasa? Ang sabi po sa ating binasa, pakabanalin mo sila sa katotohanan sa makatwid, upang tayo po ay maging banal sa harapan ng Panginoon. Ay dapat natin mapakinggan yung katotohanan. Bakit? At ang nakasulat pa po, at ang salita mo'y katotohanan. Kaya po itong banal na kasulatan o mga kinatatalaan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay katotohanan. Kaya hindi dapat po natin ipagwalang kabuluhan, sapagkat dito po natin malalaman yung kung ang ating mga ginagawa sa ating buhay masama ba o mabuti. Dito natin makikita, dito natin dito po natin maitatama ang ating pong pagkakamali. Kaya salamat po, sapagkat meron pong Biblia, na itong Biblia ang nagpapatunay o nagsasabi ng katotohanan kung paano maligtas ang isang tao. Kaya po may Biblia para maunawaan ng mga tao kung ano yung plano ng Diyos sa kanyang buhay at ano po yung kahalagahan ng pananampalataya sa ating buhay. Napakaliwanag po na ang pananampalataya po ay siya maging kapanatagan sa mga ating pong hinihintay, sapagkat ang ating pananampalatayang na tinanggap mula sa Panginoon, ito ay magagamit natin sa Kanya upang sambahin siya magpakailanman, purihin at dakilain ang kanyang banal na pangalan. Kaya ano po ang katunayan mula sa Biblia kapag tayo po ay nagpapakapagod, nagtitiis sa kanyang salita? Ano po ang magiging sa atin nito kapag tayo po ay nag-focus ang ating puso at isipan sa salita po ng Panginoong Diyos? Mga mahal po namin mga kapatid, ano po kaya mangyayari sa atin? O ano po ang magiging kahihinatnan o ano magiging kakalabasan kapag tayo ay nagpatuloy sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos? Tayo po ba ay madidisobey? Tayo po ba ay mawawala ng pag-asa? Tayo po ba ay manghihina? Tayo po ba ay lalayo sapagkat ayaw natin pakinggan ang salita ng Diyos? Ano po ang nais ng ating Panginoong Diyos na maging change ng ating buhay? At ano po ba ang kahalagahan ng kanya pong salita? Ito po ba ay ano po ba yung kapag tayo po ay nagtitiis, nagpapakapagod sa kanyang salita? Mga mahal po namin mga kapatid, ano po yung magiging reaction o yung magiging damdamin ng isang tao kapag siya ay nagpapatuloy sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan niyo po ang sagot dito po sa huling talata sa Apokalipsis 1 at 3. Ganito po atin pong mababasa. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ano po ang nais nating pong maunawaan? Kapag po tayo ay nagpatuloy sa mga kalooban ng Panginoong Diyos, ang sabi po, mapalad ang bumabasa. Sa makatwid ng mapalad ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos, sapagkat dahil sa awat habag ng ating Panginoon, lahat ng tao na talagang yung kanila pong binasa at sinurrender nila yung kanilang buhay sa ating Panginoon, dadaloy sa kanilang buhay ang mga salita ng Panginoon at sila po ay mapalad, sapagkat yung mga tumutupad ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay malaki po ang gaganti sa kanila doon po sa langit, sapagkat sila po ay puputungan ng ating Panginoong Diyos ng korona. Kaya mga mahal po namin mga kapatid, ito pong pinag-aralan na sana naunawaan po natin, maisabuhay po ng bawat. Salamat po sa inyong pakikinig.